hinipo ng habag ni Kristo. Pag-aralan po natin ito mula sa Marcos chapter 1 verse 40 hanggang verse 45. Ang mga salinang Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong Biblia at New King James Version. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Ebanghelyo ni Marcos, dumako tayo ngayon sa isang mahalagang tagpo sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa maraming English Bibles, Jesus cleanses a leper. Hindi lamang ito kwento ng isang himala o tala ng isang pagpapagaling sa isang taong may malubhang sakit. Higit pa rito, ipinapakita sa mga talatang ito ang habag o awa ni Kristo. Isang habag na hindi lamang nakikita sa kanyang damdamin kundi naipakita sa pagkilos o gawa ni Jesus. Sa kanyang habag, nililinis ni Jesus ang mga makasalanan. Binabago ang buhay at ibinabalik ang tao sa tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, may isang bagay na karaniwan nating nararanasan bilang tao. Kapag nakakita tayo ng isang taong may, halimbawa, nakakahawang sakit or may malubhang karamdaman, ano yung karaniwan nating nagiging reaksyon? Maaring lumayo tayo, maaring umiwas tayo. Iyon po ay bahagi ng ating natural na pag-iingat. Hindi dahil wala tayong malasakit, kundi nais din natin na pangalagaan yung ating sarili at yung ating pamilya. Yun yung karaniwan, no, na nagiging reaction natin. Ngayon, tingnan natin ano naman yung nasa kabilang panig. Ano kaya yung pakiramdam ng taong palaging iniiwasan? Imagine po, isang tao na sa tuwing may makakasalubong siya na ibang tao, kusa siyang nilalayuan. Isang tao na ano kaya yung pakiramdam na walang gustong lumapit, walang gustong humawak sa kanya, na hindi siya tanggap sa karaniwang pamumuhay ng lipunan o komunidad. Ayon po sa kautusan ng Diyos para sa Israel, sa Levitico, kapag ang isang tao na patunayang may malubhang sakit sa balat na ketong, siya ay tinuturing na marumi sa seremonyal na aspeto. Dahil sa kanyang pagkakaroon ng ganong sakit, kinakailangan niyang mamuhay ng hiwalay o isolated habang nananatili yung kanyang karamdaman. At kapag may nakakasalubong siyang ibang tao, kailangan pa niyang magsabi, kailangan niya pang sumigaw ng marumi para mabigyan ng babala ang iba. So isipin po ninyo kung gaano kabigat yung ganong kalagayan. Hindi lamang siya dumaranas ng pisikal na sakit na karamdaman, kundi dinadala niya yung lungkot ng pag-iisa, yung pain, yung sakit ng pagkahiwalay sa pamilya, sa lipunan, sa community, at dala-dala niya rin yung bigat ng pagkawala ng normal na pakikisalamuhan niya sa kapwa. Yan ang kalagayan ng taong lumapit kay Kristo dito sa ating teksto. Nagtataglay ng malubhang sakit, isang ketongin, nilalayuan ng mga tao. Bago natin po tingnan ang kanyang pakikipagtagpo kay Jesus, mahalagang maunawaan muna natin ang kalagayan ng ketongin ayon sa kasulatan. Sa Old Testament po, sa Lumang Tipan, lalo na po sa Levitico sa chapter 13 at sa chapter 14, yung mga pare o kaya mga saserdote, inatasang sumuri sa iba't ibang sakit sa balat. Kapag ang isang tao, nasuri nila na patunayan na may ketong, ituturing yung tao na yun na marumi sa seremonyal na aspeto. Pansamantala siyang inhihiwalay sa pamayanan ng Israel hanggang sa siya po ay gumaling o kaya muling masuri ng mga pari o saserdote. Mahalagang maunawaan din natin na ang layunin ng kautusan na yon ay hindi upang ipakita na walang habag ang Diyos sa mga may sakit, sa mga may malulubhang karamdaman sa balat. Bahagi lamang iyon ng kautusan ng Diyos para mapanatili yung kalinisan. Bahagi yun ng kautusan upang mapanatili ang kalinisan ng sambahayan at maituro sa Israel yung kahalagahan ng kabanalan sa harapan ng Diyos. Ngayon po, sa paglipas ng panahon, ang ketong
naging isang makapangyarihang larawan ng kasalanan. Na kung paanong ang ketong mismo sumisira sa katawan ng tao, ang kasalanan mismo sumisira sa buong pagkatao. Na kung paanong ang ketong naghihiwalay sa tao sa pamayanan, ang kasalanan po naghihiwalay sa pagitan ng tao at ng Diyos. At kung paanong hindi kayang linisin ng ketongin, hindi niya kayang pagalingin ang kanyang sarili, gayon din po ang makasalanan. Hindi natin kayang alisin ang ating sariling kasalanan. Hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Kailangan natin ang biyaya at habag at awa ng Diyos. Kailangan natin ang tagapagligtas. At yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng tagpong pag-aaralan natin ngayon. Sa paglapit ng ketongin kay Jesus, hindi lamang natin makikita ang kapangyarihan ni Kristo na magpagaling. Sa paglapit ng ketongin kay Jesus, makikita po natin ang puso ng Panginoon sa mga tapat na lumalapit sa Kanya. Hindi lamang natin makikita na makapangyarihan ang Panginoong Jesus. Makikita din natin na mahabagin siya. Na hindi lamang siya may kakayahang maglinis, kundi si Jesus ay handang lumapit sa mga taong iniiwasan ng marami. Yan po ang mensaheng nais ipaunawa sa atin ng ating teksto ngayon. Kapag ang isang makasalanan lumapit kay Kristo nang may pananampalataya, mararanasan niya ang habag o awa ni Jesus na naglilinis, nagbabago, at tumatawag sa Kanya sa masunuring pamumuhay sa Diyos. Ang mga talatang ating pag-aaralan ngayon nahati po sa tatlong mahalagang bahagi. Una, ang paglapit na may pananampalataya. Makikita natin ang isang taong lumapit kay Kristo, taglay o dala-dala ang kanyang pananampalataya. Kalawa, ang awa ni Kristo na naglilinis. Sa bahagi namang ito, makikita natin ang awa o habag ni Kristo na kumilos upang linisin yung taong lumapit sa Kanya. At ikatlo, ang pagsunod sa salita ni Kristo. Sa bahagi naman ng ito, makikita natin na ang tumanggap ng biyaya, ng habag at awa ni Kristo ay tinatawag din pong mamuhay sa masunuring pagsunod sa Panginoon. Kaya ang unang tanong na nais nating sagutin mula sa ating tekstong ito ay hindi muna kung ano ang ginawa ni Jesus, kundi ano ang nagtulak sa kitongin na lumapit kay Jesus. Kasi po, bago niya maranasan ang awa o habag ni Kristo, mayroon muna siyang ginawang hakbang. Anong hakbang po yon? Lumapit siya sa Panginoon ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. Yan ang unang punto sa ating aralin, ang paglapit na may pananampalataya. Sa verse 40, lumapit sa Kanya ang isang ketongin. Sa unang tingin, parang isang ordinaryong paglapit lamang ito kay Jesus ng isang may sakit. Pero po kung aalalahanin nga natin ang kalagayan ng ketongin ito, ayon sa kanilang panahon, ayon sa kanilang lipunan, kaugalian at kautusan, maunawaan nating hindi ito pangkaraniwang paglapit lamang. Isang ketongin na hiwalay sa komunidad, itinuturing na marumi at karaniwang iniiwasan ng mga tao, na sa pagkakataong ito, yung tao na yon, nagpasya na lumapit kay Jesus. Sa ganitong tagpo, ipinapakita sa atin ang katangian ng tunay na pananampalataya. Ang nagtataglay ng tunay na pananampalataya, lumalapit kay Jesus. Anuman ang hadlang o nakakahadlang, anuman ang pinagdadaanan, anuman ang kalagayan. Sa panahon nga pong ito, marami na yung nakarinig sa pangangaral ni Jesus. Marami na yung nakasaksi o nakakita sa mga himalang ginawa ni Jesus. Kaya lang, hindi lahat lumalapit kay Jesus katulad sa taong may ketong. Mga kapatid, pagpapaalala din ito sa atin na hindi sapat na alam lamang natin ang tungkol kay Kristo. Hindi sapat na nakikinig lamang tayo ng salita ng Diyos
o ng mga teksto o ng mga sermon lessons. Hindi sapat na kabisado lamang natin ang maraming talata sa Biblia o kaya marami tayong nalalaman mula sa Biblia. Ang tanong po ay, lumalapit ba tayo kay Kristo? Maraming tao naniniwala naman na may Diyos. Maraming nagsisimba, maraming relihiyoso. Kaya lang po, ang tanong kasi talaga, hindi lamang may alam ba tayo tungkol kay Kristo. Ang tanong ay, lumalapit nga ba talaga tayo kay Jesus? Sapagkat ang tunay na pananampalataya, hindi lamang nakikinig, hindi lamang nagtataglay ng kaalaman tungkol kay Jesus, kundi lumalapit kay Jesus. Ayon dito, lumapit sa Kanya ang isang ketongin na nakikiusap, imploring Him. Ang salitang ito nagpapakita ng isang taong nagsusumamo, no, nakikiusap. Isang taong nauunawaan kung ano yung kanyang kalagayan. Hindi po siya lumapit na parang may karapatan, hindi rin siya lumapit na parang may ipagmamalaki, at hindi siya lumapit na parang may maiambag siyang kapalit sa kanyang ipapakiusap na linisin siya. Kundi lumalapit ang kitongin sa Panginoong Hesus bilang isang tao na lubos na nangangailangan. Mga kapatid, ganito ang nagtataglay ng pananampalataya. Hindi mapagmataas. Hindi lumalapit sa Diyos na para bang may utang ang Diyos. Hindi ito nagsasabing, Panginoon, pagpalain mo ako dahil mabuti akong tao. Pagpalain mo ako dahil sumusunod ako sa iyo. Sa halip po, lumalapit na nakikiusap. Lumalapit na nagpapakumbaba dahil wala naman talaga tayong ipagmamalaki. Ano pa yung ginawa ng ketongin? Ayon dito, at nakaluhod na nagsasabi. Pinapakita naman ng detalyeng ito yung saloobin ng ketongin. Ang pagluhod po, tandaan ng pagpapakumbaba. Ibig sabihin, kinikilala talaga niya na higit na dakila sa kanya si Jesus. Sa kanyang pagluhod, para bang sinasabi niyang, Jesus, ikaw ang may otoridad. Ikaw ang nakahihigit. At ako ay lubos na umaasa sa iyo. Paalala din ito sa atin mga kapatid na sa ating paglapit kay Jesus, maging mapagpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo entitled. Ibig sabihin po, hindi tayo lumalapit sa Panginoon na para bang may karapatan tayong mag-utos sa Kanya. Kaya, magpakumbaba tayo sa ating paglapit. Sinasabi pa dito, kung gusto mo, if you are willing, hindi niya sinabing kung kaya mo. Dahil alam niya, kaya naman talaga ni Jesus. Hindi niya pinagdududahan dito yung kapangyarihan ni Jesus, kundi nagtitiwala ang ketongin na ito sa kalooban ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon. Isang magandang larawan ng pananampalataya. Pananampalatayang nagtitiwala hindi lamang sa kapangyarihan at kakayahan ng Panginoon, kundi maging sa karunungan at kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, may mga panalangin po tayong agad-agad sinasagot ng Diyos. Mayroon din mga panalangin na ang sagot ay nangangailangan ng paghihintay. At mayroon din pong mga panalangin tayo na iba ang tugon ng Diyos sa ating inaasahan. Iba sa ating inaasahang kaparaanan at oras. Ngunit sa lahat ng yon, sagutin man agad, or maghintay man tayo, o kaya iba ang sagot, nananatiling totoo po na ang Diyos ay mabuti. Hindi man natin laging nauunawaan ang paraan, ang ginagawa, ang oras o panahon ng Diyos o ipinapahintulot ng Diyos. Hindi man natin yan agad-agad at lubos na maunawaan, maaari pa rin po tayong magtiwala sa Kanyang kalooban. Sa tagpo pong ito, yun ang ginawa ng kitongin. Nagtiwala siya sa kalooban ng Panginoon. Sa huling bahagi po ng talata, maaari mo akong linisin. Ito yung pinakahuling pahayag ng kitongin na nakikita nating buo talaga yung kanyang pagtitiwala kay Jesus. Hindi niya sinabing, subukan mo kaya akong pagalingin. O kaya, baka sakaling kaya mo. Ang sabi dito,
You can make me clean. No? If you are willing, you can make me clean. Buong pagtitiwala niya sa kakayahan at kapangyarihan ni Kristo. Hindi siya nagdududa. Basta loloobin lamang ng Panginoon, mangyayari yon. Pagtuturo sa atin mga kapatid na ang pananampalataya ay hindi pagpipilit sa Diyos na gawin yung gusto natin. Ang pananampalataya po ay buong pagtitiwala na kayang gawin ng Diyos anumang kanyang naisin, anumang kanyang ipahintulot, mangyayari yon. At anumang nais ng Diyos ay laging matuwid, magtiwala tayo na yun ay mabuti at pinakamainam sa atin ayon sa kanyang karunungan. Ito yung pananampalatayang ipinapakita dito ng kitongin na lumapit kay Jesus. Lumapit siya, nakiusap siya, lumuhod siya, at buong pananampalataya niyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kapangyarihan at kalooban ni Jesus. Sa kasunod na bahagi nating teksto, matapos nating makita ang pananampalataya ng isang taong lumalapit kay Jesus, makikita naman natin sa kasunod na bahagi ang habag o awa ni Jesus. Sa ikalawang punto po, ang awa ni Kristo na naglilinis. Sa bahaging ito, ang makikita naman natin ay yung pagkilos ni Jesus. Verse 41, dahil sa awa. Sa Revised Tagalog Popular Version, nahabag si Jesus sa kitongin. Bago kumilos ang Panginoon, bago siya magpakita ng kanyang kapangyarihan, naawa o nahabag muna si Jesus. Pagtuturo po ito sa atin na hindi walang pakiramdam at hindi walang pakialam ang Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya, taglay ang pananampalataya. Hindi lang ito simple o kaya mababaw na awa, kundi awa na handang kumilos, awa na handang tumulong at magligtas. No? Move with compassion. At ang kasunod po, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay. Ang awa ni Jesus hindi na natiling damdamin lamang. Yung awa niya kumilos. Mga kapatid, madaling magsabing naawa tayo. Pero iba ang awa o habag na handang kumilos. Ganito ang ginawa ni Jesus. Hindi lamang siya yung simpleng naawa. Bagkus may ginawa siya. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay. Hinipo ang ketongin, no? And touch him. Pagkatapos maawa, iniunat ni Jesus ang kanyang mga kamay at hinipo ang ketongin. Pansinin po yung pagkakasunod-sunod ng talata. Hindi lamang nagsalita si Jesus, hindi lamang siya tumingin sa ketongin, kundi and touch him. Hindi ipinaliwanag dito kung bakit ginawa ni Jesus yung paghipo na yon. Kaya bilang mga nag-aaral ng Biblia, hindi din tayo magdadagdag ng dahilan na hindi naman malinaw at taas ang sinasabi ng teksto. Pero isang bagay po ang malinaw. Ang paghipo ni Jesus, kasunod mismo ng pahayag na dahil sa kanyang awa. Kaya makikita natin ang kilos ni Jesus hindi hiwalay sa kanyang nararamdaman. Yung pagkilos na ito ng Panginoon hindi hiwalay sa kanyang naramdaman sa taong lumapit sa kanya. Ang awa na naramdaman ni Jesus ay nahayag o nakita sa kanyang ginawa. Pagkatapos hipuin ni Jesus ang ketongin, saka siya nagsalita. Sinasabi po, at sinabi sa kanya, gusto ko. Sinabi ng ketongin, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Sa verse 40. Ngayon, dito sa tagpong ito, dito sa verse 41, malinaw ang sagot ng Panginoon. I am willing. Sabi ng Panginoon. Ipinapaalam ni Jesus na hindi lamang niya kaya na linisin siya, kundi handa at nais niya at gusto niya na linisin ang ketongin. Willing si Jesus. Sa dulo po ng talata, ang makapangyarihang pananalita ng Panginoong Jesus. Maging malinis ka. Be cleansed. Agad na nangyari ito. Hindi lang unti-unti ang paggaling. Sabi nga po sa verse 42, at kaagad na nawala ang kanyang ketong at siya'y naging malinis.
Sa tagpong ito, walang mahabang proseso, kundi agarang pagkawala ng ketong at agarang naging malinis siya. Kung loloobin ni Jesus, kaya at makapangyarihan ang Panginoon. At higit po sa pisikal na kagalingan at pisikal na paglilinis, ang tagpong ito ay larawan ng spiritual na paglilinis. Kapag ang isang makasalanan lumapit kay Kristo ng may pananampalataya, ganap ang kapatawaran at paglilinis na matatanggap sa kalooban ng Panginoon. Buo, kumpleto, ayon sa biyayang ipinagkaloob ng Panginoon. Mga kapatid, sa tagpong ating pinag-aaralan, lumapit ang kitongin, naawa o nahabag si Jesus, hinipo niya at nagsalita si Jesus, at agad na gumaling at luminis ang kitongin. Pagkatapos tumanggap ng awa at tumanggap ng paglilinis, may ipinagawa ang Panginoong Jesus. At dito natin makikita na ang tumanggap ng biyaya ni Kristo, na sino man pong tumanggap ng biyaya ni Kristo, ay tinatawag ding mamuhay sa masunuring pagsunod sa Panginoon. Ito ang huling punto sa ating aralin, ang pagsunod sa salita ni Kristo. Mga kapatid, hindi nagtapos yung kwento sa pagpapagaling at paglilinis doon sa ketongin. Matapos siyang pagalingin ng Panginoon, binigyan naman siya ng malinaw na tagubilin. Dito natin matututunan ang isang mahalagang katotohanan na ang biyaya ni Kristo hindi lamang tinatanggap. Ito rin ay sinusundan ng pagsunod sa kanyang salita. Matapos pagalingin, matapos linisin ang kitongin, may tagubilin si Jesus. Verse 43, pagkatapos na mahigpit siyang binalaan, kaagad niya itong pinaalis. No? And he strictly warned him, at kaagad niya itong pinaalis. Sa verse 44, sinabi niya sa kanya, tiyakin mong wala kang sasabihin kanino man, kundi pumunta ka at magpakita sa pari at maghandog ka para sa pagkalinis sa iyo ayon sa ipinag-utos ni Moises bilang isang patotoo sa kanila. Pagtuturo sa atin na ang awa o habag ni Kristo na tinanggap natin, hindi lamang pagpapala, kundi kaakibat nito ang pagbibigay sa atin ng tamang direksyon. Ang awa na tinanggap natin mula kay Jesus, hindi nagbibigay sa atin ng kalayaan para mamuhay tayo ayon sa pansariling kagustuhan lamang, ayon sa pansariling landas lamang. Sa halip, ang awa at biyaya ng Panginoon, yon ang magtutulak sa atin na higit pa tayong magpasakop at sumunod sa Diyos. Hindi lamang tayo nilinis, hindi lamang tayo pinatawad at iniligtas, kundi tinuturuan din tayo kung paano mamumuhay. Kaya po, kapag handa tayong tumanggap ng biyaya, kapag handa tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos, dapat handa din tayong tanggapin ang otoridad, ang paghahari, ang mga tagubilin ni Jesus sa ating buhay. Hindi maaaring tanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas, pero tinatanggihan naman natin siyang Panginoon ng ating buhay. Maraming tao po gustong tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Ngunit tandaan po natin, ang biyaya ni Kristo hindi lamang tinatanggap. Ang biyaya ni Kristo, kung tunay nating tinanggap, nakikitaan din dapat ng pagsunod sa kanyang mga salita. Kung tunay nating iginagalang at iniibig ang Panginoong Hesus, hindi lamang natin tatanggapin ang kanyang biyaya, ang kanyang mga pagpapala, kundi susundin din natin ang kanyang mga utos. Sa verse 45, ipinakita naman yung pagkakaiba sa pagitan ng iniutos ni Jesus, yung mahigpit na tagubilin, at yung ginawa ng dating kitongin. Sa verse 45, ngunit iniutos ni Jesus na wag muna niyang ipamalita yung nangyari. However, ayon sa talatang ito, siya'y umalis at nagsimulang magsalita ng malaya tungkol dito at ikinalat ang balita. Hindi na ipiniliwanag yung motibo
At hindi sinabi kung bakit ganito yung ginawa ng dating kitongin. Kaya again, di rin tayo magdadagdag ng dahilan na hindi sinasabi sa tekstong ito. Hindi dito naman yun kasi yung diin ng tagpo, kundi ang diin nito kung ano yung itinuturo ng mga talata tungkol sa pagsunod sa salita ni Jesus pagkatapos tumanggap ng awa ni Jesus. Ngayon, ano yung naging bunga ng hindi pagsunod sa partikular na iniutos dito ni Jesus? Ano yung resulta o ano yung naging bunga ng pagsuway sa tagubili ni Jesus? Kaya't hindi nahayagang makapasok si Jesus sa bayan, kundi nanatili siya sa mga ilang na lugar at pinuntahan siya ng mga tao mula sa lahat ng panig. Paalala sa atin mga kapatid na ang pagsunod at maging ang hindi pagsunod sa Panginoon ay merong epekto. Maring mabuti yung ating intensyon, ngunit ang sukatan ng pagiging mabuting alagad ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang yung ating tama at mabuting intensyon, kundi yung ating katapatan at yung ating pagsunod sa kanyang salita. Hindi na ipinaliwanag ni Marcos yung buong dahilan ng utos na ito. Gayunman, nakikita natin sa verse na ito na nang hindi ito sinunod nung lalaki, nung dating kitongin, lalong naging mahirap para kay Jesus ang hayagang makapasok sa mga bayan. Pinapakita nito na may mga layunin ang utos ng Panginoon at ang kanyang mga utos ay laging mabuti kahit hindi agad natin naunawaan yung lahat ng dahilan at lahat ng paraan. Mga kapatid, ang kabuuan ng kwentong ating pinag-aralan, una, ang kitongin lumapit kay Jesus ng may pananampalataya. Kalawa, naranasan ng kitongin na yon yung awa at paglilinis ni Jesus sa kanya. At ikatlo, may tagubilin sa kanyang Panginoon na mamuhay sa pagsunod. Ganito rin po ang buhay Kristiyano. Hindi tayo naligtas dahil sa ating gawa, dahil sa ating paglapit o pagkilos o pagsunod, kundi naligtas tayo sa awa at dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit ang paalala po, ang sino mang tumanggap ng biyaya ay tinatawag upang mamuhay sa pagsunod kay Jesus. Tinatawagan tayo na mamuhay sa pagsunod hindi para magkamit ng kaligtasan, kundi hinihimok tayong mamuhay sa pagsunod kay Jesus bilang ebidensya ng pananampalataya natin at bunga ng kaligtasang tinanggap natin mula sa Diyos. Mga kapatid, ang kitongin lumapit at pinagaling siya, nilinis siya ng Panginoong Hesus. Ganyan din tayo. Iniligtas tayo upang sumunod. Niligtas tayo upang lumago at upang maging mga alagad at tagasunod ni Kristo. Maaring wala ngang may ketong sa atin tulad dito sa kwentong ating pinag-aralan. Pero alam nating lahat tayo po ay mga may kasalanan. Lahat tayo mga makasalanan. Hindi natin kayang linisin yung ating sarili. Ang mabuting balita, ang habag o awa ni Kristo, sapat upang hipuin, upang linisin at baguhin ang sinumang lalapit sa Panginoong Hesus ng may pananampalataya. Kung tayo ay lalapit kay Jesus ng may pananampalataya, mararanasan natin ang kanyang habag. Mararanasan natin ang kanyang paglilinis, ang kanyang pagpapagaling at pagpapatawad. At kapag naranasan natin ang kanyang biyaya, mamuhay po tayong sumusunod sa kanyang mga salita. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay lumalapit kay Kristo at ang tinanggap na paglilinis at tinanggap na biyaya ay humahantong o nagreresulta sa pagsunod kay Jesus sa araw-araw na pamumuhay. Sa ating paglapit kay Jesus, taglay po ang ating pananampalataya, ang habag o ang awa ng Panginoon nawa ay maranasan natin at magpatuloy tayo sa ating pagsunod sa Panginoon.
Sa Diyos ang papuri. Sumayin niyo po ang biyaya ng salita ng Diyos. Hanggang dito po ang ating pag-aaral. Maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay